Magandang araw! May isa na naman tayong pagsasanay tungkol sa tatlong kayarian ng pangungusap. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin kung payak, tambalan, o hugnayan ang pangungusap sa bawat bilang. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Nagkaroon ng pangkatang gawain sa klase. Payak ang pangungusap na ito. Ito ay may iisang buong diwa lamang. Bilang 2. Ang mga mag-aaral ang pumili ng kanilang kapangkat. Payak pa rin ang pangungusap na ito. Ito ay may payak na simuno, ang pumili, at payak na panaguri, ang mag-aaral. Bilang 3. Maraming gustong maging kagrupo si Pepe dahil nakikipagtulungan siya sa pangkat. Ito ay hugnayang pangungusap. May isa itong sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na makapag-iisa rito ay maraming gustong maging kagrupo si Pepe. Ang sugnay na di makapag-iisa rito ay dahil nakikipagtulungan siya sa pangkat. May simuno itong siya at panaguring nakikipagtulungan. Pero hindi ito pwedeng ihiwalay sa sugnay na makapag-iisa. Ang pangungusap na ito ay may ugnayang sanhi at bunga. Sinasabi rito kung bakit marami ang nagnanais na maging kapangkat si Pepe. Bilang 4. Nagbabahagi siya ng ideya at ang suhestyon ng iba ay kanyang pinakikinggan. Tambalang pangungusap ito. Ito ay may dalawang kaisipang magkatimbang. Ang isang sugnay na makapag-iisa nito ay nagbabahagi siya ng ideya. Ito ay may simunong siya at panaguring nagbabahagi. Ang isa pang sugnay na makapag-iisa rito ay ang suhestyon ng iba ay kanyang pinakikinggan. Mayroon itong simunong suhestyon at panaguring pinakikinggan. Kahit ihiwalay sa pangungusap, ay makatatayo ng mag-isa ang bawat kaisipang ito. Bilang 5. Ginagawa nila ang kanilang proyekto habang masayang nakapagkukwentuhan ang bawat miyembro nito sa isa't isa. Tambalang pangungusap ito. Ito ay may dalawang kaisipang magkatimbang. Ang isang sugnay na makapag-iisa rito ay ginagawa nila ang kanilang proyekto. Mayroon itong simunong proyekto at panaguring ginagawa. Ang isa pang sugnay na makapag-iisa rito ay
masayang nakapagkukwentuhan ang bawat miyembro nito sa isa't isa. Mayroon itong simunong miyembro at panaguring nakapagkukwentuhan. Pareho itong makatatayo ng mag-isa kahit ihiwalay sa pangungusap. Bilang 6. Magaan ang pagtatrabaho kapag ang lahat ay kumikilos. Ito ay hugnayang pangungusap. Ang sugnay na makapag-iisa rito ay magaan ang pagtatrabaho. Ito ay may simunong pagtatrabaho at panaguring magaan. Ang sugnay na di makapag-iisa rito ay kapag ang lahat ay kumikilos. Ito ay may simunong lahat at panaguring kumikilos. Pero hindi ito maaaring ihiwalay sa sugnay na makapag-iisa. Ang pangungusap na ito ay may ugnayang sanhi at bunga. Sinasabi rito ang dahilan kung bakit magiging magaan ang paggawa ng gawain. Ito ay kung ang lahat ng miyembro ay gumagawa. Bilang 7. Iniiwasan nilang maging kapangkat si Daisy sapagkat may mga pagkakataong hindi nito ginagawa ang kanyang bahagi sa proyekto. Hugnayan ang pangungusap na ito. Ito ay may sugnay na makapag-iisa. Iniiwasan nilang maging kapangkat si Daisy. At isang sugnay na di makapag-iisa. Sapagkat may mga pagkakataong hindi nito ginagawa ang kanyang bahagi sa proyekto. Hindi maaaring makatayo ang huli kung ihihiwalay sa sugnay na makapag-iisa. Ang pangungusap na ito ay may ugnayang sanhi at bunga. Sinasabi rito ang dahilan kung bakit pinipili nilang hindi maging kagrupo si Daisy. At ito ay dahil minsan ay hindi siya nakikipagtulungan sa pangkat. Bilang 8. Kailangan pa siyang bigyan ng paalala ng mga kapangkat. Payak na pangungusap ito. Ito ay may iisang buong diwa lamang. Ang simuno rito ay siya. Ang panaguri naman nito ay kailangang bigyan. Bilang 9. Nahirapang makahanap si Daisy ng sasalihang pangkat kaya nalulungkot siya. Pangungusap na hugnayan ito. Ito ay may sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na makapag-iisa rito ay nahirapang makahanap si Daisy ng sasalihang pangkat. Ito ay may simunong Daisy at panaguring nahirapan makahanap. Ang sugnay na di makapag-iisa rito ay kaya nalulungkot siya. Ito ay may simunong siya at panaguring nalulungkot. Pero hindi ito maaaring ihiwalay sa sugnay na makapag-iisa. Ang pangungusap na ito ay may ugnayang sanhi at bunga. Sinasabi rito
kung bakit nalulungkot si Daisy. At iyon ay dahil hindi siya makahanap ng masasamahang grupo. Bilang 10. Nagsisisi si Daisy at ang pagbabago ay kanyang ipinapangako sa sarili. Ito ay pangungusap na tambalan. Ito ay may dalawang magkatimbang na kaisipan. Ang isang sugnay na makapag-iisa rito ay nagsisisi si Daisy. Ito ay may simunong Daisy at panaguring nagsisisi. Ang isa pang sugnay na makapag-iisa rito ay ang pagbabago ay kanyang ipinapangako sa sarili. Ito ay may simunong pagbabago at panaguring ipinapangako. Pareho itong makatatayo ng mag-isa kahit ihiwalay sa pangungusap. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!